Narito ang inayos na bersyon ng iyong subtitle na may mga pagwawasto sa gramatika, bantas, at pagbaybay, habang pinapanatili ang orihinal na kahulugan at diwa ng kwento. Malamig ang hanging humahaplos sa mga mamahaling kurtina sa loob ng mansyon ng mga De la Cruz sa Alabang. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karaniyaan, mula sa sahig na gawa sa Italianong marmol, sa matatayog na kisame na may nakasabit na kristal na aranya, hanggang sa mga painting sa dingding na likha ng mga pamusong pintor. Ang lahat ay perpekto, planado, at, higit sa lahat, malinis. Si Camille, may bahay ni Michael, ay naglalakad, lakad sa sala. Hawak ang isang tablet, kung saan nakalista ang lahat ng paghahanda para sa gabing iyon. Bawat galaw niya ay may kasamang awtoridad. Ang kanyang mamahaling danit ay humahagod sa sahig, at ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti. Isang napakahalagang hapunan ang magaganap. Isang pagkakataong makasalamuha ang tinitingalang negosyanteng si Don Francisco, ang taong maaaring magpabago sa kapalaran ng kumpanya ni Michael. Nasaan na ang mga bulaklak galing Holland? Dapat ay narito na yon kaninang 3:00. Utos niya sa isang kasambahay na mabilis na yumuko. At pakisabi sa caterer, siguraduhin nilang malamig ang champagne. Ayokong mapahiya. Lumapit si Michael, inaayos ang kanyang mamahaling relos. Gwapo at matikas sa kanyang suot na designer suit, ngunit may bakas ng aalala sa kanyang mga mata. Relax, love. Everything is under control, sabi niya. Sinusubukang pakalmahin ng asawa. Umarap si Camille, at ang tingin niya ay kasing talim ng kutsilyo. Under control, Michael. Darating ang nanay mo, anumang oras. That is not under control. Sigurado ka ba talaga sa desisyon kung dito siya patirahin? Tumuntong, hininga si Michael. Iniiwas ang tingin. Camille, usapan na natin to. Tumatanda na si inay. Aalala na si Aling Pilar, iyong kapitbahay natin sa Laguna. Baka raw kung mapaano na lang doon ng mag-isa, at kailangang sa mismong araw pa ng party, natin siya dumating. Kiit ni Camilo, ang boses ay puno ng pagkainis. Hindi ba pwedeng ipagpaliban? Michael, Don Francisco will be here. Alam mo kung gaano siya kahigpit pagdating sa impresyon. Tibrus perfect families. Paano kung gumawa ng eksena ang nanay mo? Paano kung magsimula siyang magkwento tungkol sa buhay ninyo sa probinsya? It will be a disaster. Hindi gagawa ng gulo si inay, mahinang sagot ni Michael. Bagamat maging siya ay hindi sigurado. Thus please, kakausapin ko siya. Alo, Maeve, sir, she stays in her room tonight. Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa malamig na hangin ng mansyon, kasabay ng pagdating ng isang lumang taxi sa malawak na gati. Mula sa taxi ay bumaba ang isang maliit na babae, si Doña Rosario. Sa edad na 60, bakas na sa kanyang mukha ang mga guhit ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring taglay na kabaitan. Suot niya ang pinakamaganda niyang bestidang bulaklakin at sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang isang malaking bayong na gawa sa dahon ng niyog. Ang laman ay ang mga kakanin na buong pagmamahal niyang niluto magdamag, puto, kutsinta, at sapin, mga paborito ng kanyang mga anak noong sila'y bata pa. Nang tumayo siya sa harap ng dambuhalang pinto, hindi niya maiwasang mamangha. Ang bahay na ito, na kasing laki ng isang maliit na simbahan sa kanilang bayan, ay
aari ng kanyang panganay. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nagtagumpay ka, anak, bulong niya sa sarili. Puno ng pagmamalaki. Pinagbuksan siya ng isang unikormadong gwardya. Pagpasok niya, sinalubong siya ng nagtataasang pader at ng malamig na hangin mula sa aircon. Nakita niya si Michael at Camille na papalapit. Inay, bati ni Michael, lumapit para magmano. Ngunit ang pagmamano niya ay mabilis at walang init. Parang isang obligasyong kailangan na lang tapusin. Sinubukan ni Rosario na yakapin ang anak. Ngunit bahagya lang siya nitong tinapik sa likod. Ang laki na nang ipinagbago mo, anak. Para ka ng artista sa pelikula. Mumiti lang nang pilit si Michael. Si Camille, sa kabilang dako, ay hindi man lang gumalaw para salubuhin siya. Inilahad lang nito ang kamay para sa isang malamig na pagbati. Balkampo, Doña Rosario. Camille. Tawagin mo na lang akong inay, Ija. Magiliw na sabi ni Rosario. Ngunit ang ngiti ni Camille ay hindi kumabot sa kanyang mga mata. Ang dami ninyong dala, puna ni Camille. Ang tingin ay nasa bayong na hawak ni Rosario. Ah, ito ba? Masayang sagot ni Rosario, iniaabot ang bayong. Nagdala ako ng mga paborito ninyo. Itong sapin, paborito ni Michael iyan noong. Salamat po, mabilis na putol ni Camille. Kinuma ang bayong at iniabot sa isang kasambahay na para bang isang bagay na marumi. Yaya, pakidala na lang yan sa kusina. Sa kusina ng mga katulong. Natigilan si Rosario. Ang mga salita ni Camille ay tumusok sa kanyang puso. Inay, pagod ka siguro sa biyahe, sabi ni Michael, alatang gustong iwasan ng anumang tensyon. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Kailangan mo nang magpahinga. May importante kaming bisita ngayong gabi. Tenoon ba? Akala ko pa naman ay makakasabay ko kayong maghapunan. Malungkot na sabi ni Rosario. Next time na lang po. Nay, sabi ni Camilo. Ang boses ay matamis, ngunit walang laman. Tess, pag-business dinner. Baka bore lang po kayo. Better, as he rasped. Walang nagawa si Rosario, kundi tumango. Habang naglalakad sila, patungo, sa silid, panauhin sa dulo ng pasilyo, naramdaman niya ang bawat tingin ng mga naghahanang katulong. Para siyang isang estranghero, isang bisitang hindi inaasahan sa bahay mismo ng sarili niyang anak. Ang kwarto ay malaki at maganda, may sariling banyo at malambot na kama. Ngunit para kay Rosario, ang pakiramdam ay parang isang magarang kulungan. Inay, dito ka na muna, ha? Sabi ni Michael bago isara ang pinto. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Yaya. Please, Nay, just for tonight, huwag ka na sanang lumabas para sa ikabubuti ng lahat. Naiyang isa si Rosario. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang kanyang maliit na bag. Kinuha niya mula roon ang isang luma at kupas na litrato, isang larawan nilang iinanong mga bata pa sina Michelle, Aen, at Angelica. Nakakandong sila sa kanya, masayang tumatawa sa kanilang maliit na bahay sa Laguna. Isang patak ng luha ang pumatak sa litrato. Maya, nagsimula siyang makarinig ng mga tunog mula sa labas. Ang mahinang tugtog ng musika, ang halakhakan ng mga tao, ang tunog ng mga kopitang uumpugan. Ang party ay nagsimula na sinubukan niyang matulog, ngunit ang uhaw
at ang pakiramdam na parang sinasakal siya sa loob ng kwarto ay hindi niya matiis. Dahan, binuksan niya ang pinto. Kukuha lang ako ng isang basong tubig, bulong niya sa sarili. Hindi naman, siguro nila mapapansin. Maingat siyang naglakad sa pasilyo. Sinusundan ang mga boses. Nakita niya ang sala, puno ng mga taong eleganteng nakagbihis, nag-uusat at nagtatawanan. Si Michael ay kausap ang isang matandang lalaki na mukhang importante, si Don Francisco. Si Camillo naman ay parang isang reynang umiikot sa mga bisita. Nakatayo si Rosario sa dilim ng pasilyo, nahihiyang lumabas. Naghintay siya. Isang waiter na may dalang tray, ang mga kopita ng mamahaling alak ang dumaan sa kanyang harapan. Sa pag-atas ni Rosario pabalik sa dilim, hindi niya namalayang nasagi niya ang siko ng waiter. Nawala ng balanse ang lalaki. Ang tray ay tumagilid. Crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay pumulit sa masayang kapaligiran. Lahat ng mata ay napunta sa direksyon ng gulo. Isang babaeng nakaputing bestida ang napasigaw. Ang mamahaling alak ay tumapon lahat sa kanyang damit. Iwan ng malaking mansa na kulay dugo. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Rosario. Nanginginig ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hiya. Biglang tumahimik ang buong lugar. Ang peking ngiti sa mukha ni Camille ay biglang naglaho. Napalitan ng isang matigas na maskara ng galit na hindi maitago. Mabilis siyang lumapit, hindi kay Rosario, kundi sa babaeng natapunan. Oh my God, I'm so sorry, Mrs. Tan. Si Michael ay natigilan, ang mukha ay namutla. Si Don Francisco ay nakatingin sa eksena. Ang kanyang kilay ay nakakunot. Sino yan? Tanong ng isang bisita. She looks like an autumn maids. Bulong ng isa pa, walang sinabi si Camille. Ngunit ang tingin na ipinukol niya kay Rosario ay puno ng pagkasukon. Isang tingin na nagsasabing, sinira mo ang lahat. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang matalim na tingin ay sapat na para durugin ang natitirang dignidad ni Rosario. Daling lumapit si Nachael, hinawakan ang braso ng ina ng mahigpit. Inay, bumalik ka na sa kwarto, mariin, ngunit pabulong niyang sabi. Parang isang robot na walang sariling isip. Tumalikod si Rosario. Habang naglalakad siya pabalik sa pasilyo, ramdam niya ang bawat matang nakatitig sa kanyang likuran, ang bawat bulungang parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Isinara niya ang pinto ng kwarto at sumandal dito ng kanyang mga tuhod ay nanghihina. Huminga siya ng malalim. Pinitigilan ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang mayapak sa labas, sinundan ng boses ng kanyang anak, at nanugang. Hindi sila pumasok. Narinig niya ang galit na boses ni Camille. I can't believe this, my child. I knew it. I knew this would happen. She ruined everything. At ang sumunod na sagot mula sa kanyang pinakamamahal na anak ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Kita mo na, sagot ni Michael, ang boses ay pagod at kuno ng pagsisisi. Sabi ko na sa iyo, isang malaking gulo lang ang dala niya rito. She's a disaster. Sa loob ng madilim na kwarto, napaupo si Rosario sa sahig. Tuon, sa gitna ng karangyaan na hindi niya kailanman naramdaman na kanya, tahimik siyang umiyak. Ang mga kakanin, simbolo ng kanyang pagmamahal, ay malamig at nakalimutan na sa kusina ng mga katulong.
Ang umaga ay sumikat sa isang paraan na tila kinuhanan para sa isang patalastas. Ang liwanag ay malinis at gininpuan, pumapasok sa malalaking bintanang salamin ng penthouse. Unit ni Aan de Santos ang pangalawang anak ni Rosario. Dito sa itaas ng syudad, ang lahat ay puti, minimalistiko, at planado. Walang kahit isang hibla ng alikabok sa mga mamahaling muebles at ang hangin ay may amoy ng mamahaling essential oils, hindi ng nilulutong pagkain. Sa gitna ng malinis na kusinang puno ng stainless steel na kagamitan, nakatayo si Aan sa harap ng isang ring light. Nakasuot siya ng puting linen na danit, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng organic oni na ipinapakita niya sa kamera ng kanyang telepono. Hey lovely eyes, good morning. Masigla niyang batis sa kanyang libong-libong followers sa Instagram. For today's video, gagawa tayo ng super healthy and super yummy na banana bread dressing only organic ingredients because here in our home, we believe that family wellness starts with what we eat. Family first, organic last, bas. Sa tabi niya ay ang dalawa niyang anak, sina Enzo at Leah, na nakasuot din ng puti. Mumiti sila sa kamera nang sabihin ni Aan, "Say hi to my little helpers." Ngunit sa sandaling tumalikod ang kamera, ang mga ngiti nila ay naglaho, napalitan ng pagkainit. Habang hinahalo niya ang butter, tuloy ang kanyang pagsasalita. It's so important to make memories with our kids. These moments are priceless. Ito yung babaunin nila paglaki. Biglang umalinaw ang tunog ng kanyang telepono. Ang perpektong ngiti sa mukha ni Aan ay agad na naglaho. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kuya sa screen. Tinalikuran niya ang kamera at sinagot ang tawag. Ang boses niya ay biglang naging matigas at walang pasensya. What is it, kuya? Ang in the middle of the live stream. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Michael. Aan, kailangan mong sunduin si inay dito. Ngayon na. What? Are you serious? Pulong ni Aan. Ang galit ay gumuhit sa kanyang mukha. Hindi pwede. May schedule ako. May collaboration ako with Wellness brand bukas. Paano ko isisingit yan? I don't care about your collaboration, mariing sagot ni Michael. Sa disaster, Aan. Sinira niya ang party tagabi. Pinahiya niya kami ni Camille sa harap ni Don Francisco. It's your turn. Hindi pwedeng habang buhay siyang nandito. Bago pa man makasagot si Aan, ibinaba na ni Michael ang telepono. Umigpit ang hawak ni Aan sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Uminga siya ng malalim. Pilit na ibinalik ang peking ngiti at humarap muli sa kamera. Sorry about that, lovelies. Just a quick call. Now, where were we? Yes, ading the walnuts. Kinahapunan, dumating si Doña Rosario sa penthouse ni Aan. Kung ang bahay ni Michael ay parang isang palasyo, ang tirahan ni Aan ay parang isang museo, malamig, tahimik, at lahat ng bagay ay tila bawal hawakan. Wow, anak, ang ganda. Ganda naman dito, sabi ni Rosario. Naninilog ang mga mata sa taas ng kisame at sa tanawing syudad mula sa salaming pader. Be careful with the glass walls, Nay. Baka magasgasan, walang emosyong sagot ni Aan habang itinuturo ang isang maliit na kuwarto sa dulo ng pasilyo. That's your room. Everything is activated. Just
Say what you need. Lights on, lights off. Simple lang. Nalula si Rosario. Ang lahat ay bago at banyaga. Sa mga sumunod na araw, naramdaman niya kung gaano siya kalayo sa mundo ng kanyang anak. Sinubukan niyang maging pakinabang. Isang umaga, gumising siya ng maaga para sana ipagluto ng almusal ang kanyang mga apo. Ngunit nadatnan niya si Aen na naghahanda ng isang birding smoothie. Anak, gusto mo igawa ko kayo ng sinangag at itlog? Palok niya. Oh no, Nay. We don't eat oily food here, sagot ni Aen habang nagpipindot sa telepono. The kids care on a strict gluten-free, dairy-free diet. May meal plan kami. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga apo, ngunit abala ang mga ito sa kanilang ipad. Sinubukan niyang magkuwento tungkol sa kabataan ni Aen, ngunit laging may dahilan ang anak para umalis. Nay, I have a Zoom meeting. Nay, I need to film content. Nay, please, huwag kang maingay. In a recording a voiceover. Karamihan ng oras, nakaupo lang si Rosario sa isang silya sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ng mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgang. Si Aen naman ay lading abala sa pagkuha ng litrato at video. Ang bawat sulok ng bahay ay isang content opportunity. Minsan, kinukunan niya ng litrato ang kanyang mga anak na nagbabasa ng libro. Pero pagkatapos ng isang crate, agad na niyang kinukuha ang libro at ibinabalik ang ipad sa mga ito. Ang tanging nakakausap ni Rosario ay ang kasambahay, si Lorna, isang babaeng halos kasing edad niya na galing din sa probinsya. Sa mga sandaling abala si Aen sa kanyang virtual world, nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa kusina. Isang hapon, habang nagtutupi ng mga damit si Lorna, umupo si Rosario sa tabi niya. Alam mo, Lorna, panimula ni Rosario, isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Noong bata pa niyang si Aen, iisa lang ang uniforme niya sa eskwela. Gabi, nilalabhan ko yon para may maisuot siya kinabukasan. Minsan napupunit sa siko. Tinatahi ko ng paulit-ulit hanggang sa halos tahinan lang ang natira. Nakinig si Lorna na may sinbat ka sa kanyang mga mata. Talaga po, Nay. Oo, tumango si Rosario. Ang mga mata ay nasa malayo, inaalala ang nakaraan. At kapag ulan, at wala kami, naglulugaw lang kami na may asin. Pero hindi siya nagrereklamo. Sasabihin ba niya, Inay, ang sarap. Parang laging may siesta sa bahay natin. Simple lang ang buhay namin noon. Pero masaya. Hindi nila namalaya na dumating na pala si Aen mula sa kanyang ginsesyon. Narinig niya ang huling sinabi ng ina. Tumayo siya sa likuran nila. Ang kanyang mukha ay nagdidilim sa galit. Anong ginagawa ninyo? Nagulat si Rosario at Lorna. Ang boses ni Aen ay natinis at puno ng hinanakit. Lorna, bumalik ka sa trabaho mo. Now, sigaw niya. Mabilis na tumalima ang natarantang kasangbahay. Nahiwan silang mag-ina. Hinarap ni Aen si Rosario. Ang kanyang mga mata ay aapoy. Bakit mo yun? Ikinukwento? Mariin niyang tanong. Anak, nag-uusap lang kami. Nagbabalik, tanaw, nangangatirang sagot ni Rosario. Hindi maintindihan ang ikinagagalit ng anak. Nagbabalik, tanaw.
Tumawa si Aen nang walang saya. Nay, pinapahiya mo ako. Iyo, hata ni Heidi, kung gaano kahirap ang ginawa ko para takasan ang buhay na yon. Para makalimutan ng mga tao na galing tayo sa wala. Pinilit kong maging perpekto, maging successful, para hindi na ako tingnan ng mga tao na parang basura. Tapos ikaw, ipapaalala mo lang sa lahat. Sa katulong ko pa mismo. Napipi si Rosario. Ang mga salita ay parang mga punya na bumaon sa kanyang puso. Hindi iyon ang intensyon ko, anak. Wala akong pakialam sa intensyon mo, sigaw ni Aen, hindi na napigilan ang sarili. Ang nakikita ko lang ay sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Bawat post ko, bawat video, lahat yun pinag-isipan. Lahat yon para bumuo ng isang imahe ng tagumpay at perpektong pamilya. At hindi ka kasama sa imahen yon, inay. Naiintindihan mo ba? You don't fit in. You're ruining my brand. Ang huling mga salita ay binitiwan na parang isang hatol. Isang sampal na hindi gumamit ng kamay. You're ruining my brand. Nabatulala si Rosario. Ang kanyang mukha ay basang na ng luha. Hindi na niya nakuhang sumagot. Ang kanyang anak, na minsan ay masaya na sa isang mangkok ng lugaw, ay tinitingnan na siya ngayon bilang isang manso sa kanyang perpektong buhay. Tinalikuan siya ni Aen at mabilis na naglakad papasok sa kanyang puting silid, isinara ang pinto ng malakas. Naiwang isa si Rosario sa malawak at malamig na kusina. Ang pakiramdam ng pagiging isang pasanin ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng pagod na naramdaman niya sa buong buhay niya. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Aen ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinayal ang numero ng nakababatang kapatid. Hindi na niya kaya. Kailangan nang ipasa ang problema. Kailangan nang itasa pang pasanin. Nang sagutin ni Angelica ang tawag, ang boses ni Aen ay malamig at walang anumang aalinlangan. Angelica, it's your turn. Hindi ko na kaya. Susunduin mo si inay dito bukas. Period. Walang pero, ang ilaw sa loob ng butikuri ni Angelica ay malamig at artificial, nagbibigay liwanag sa mga hilera ng eleganting damit na walang bumibili. Sa labas, ang syudad ay abala at maingay. Ngunit sa loob ng kanyang maliit na tindahan, ang tanging maririnig ay ang nakabibinging katahimikan ng pagkabigo. Si Angelica, ang bunso sa magkakapatid, ay nakaupo sa kanyang maliit na opisina sa likod. Ang mesa niya ay natatabunan ng mga sobrang may bintana at sa bawat isa ay nakasilip ang mga salitang kinatatakutan niya. Final notice, ordered. Ang ilan ay may pulang tinta na pang dugong dumadaloy mula sa kanyang mga pangarap. Isang magandang panaginip na naging bangungmot. Ang boutique na ito ang dapat sanang maging patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na hindi siya anino lamang ng kanyang mas matagumpay na mga kapatid. Ngunit ngayon, ito na ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pinahid niya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Aen. Pumuntong, inina siya bago sumagot. Hello, ate. Angelica, it's your turn, malamig na boses mula sa kabilang linya. Hindi ko na kaya. Susunduin mo si Nay dito bukas. Period. Walang pero. Ate, teka lang naman, nagsusumamong sagot ni Angelica. Alam mong gipit na gipit ako ngayon. Ang dami kong problema
sa tindahan. Lahat tayo may problema. Putol ni Aen. Akala mo ba ikaw lang? Tumawag si Kuya. Magkita. Kita tayong tatlo ngayon sa The Grand. Peter, unpearl of my newts. Bago pa man siya makatanggi, ibinaba na ang tawag. Napasubsob si Angelica sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay pagana lang ang kanyang harap. At unti siyang ginigipit nito. Ang The Grand ay isang mamahaling coffee shop sa isang Axhalal Mall, ang tipo ng lugar na pinupuntahan ng mga taong gustong magpanggap na abala at importante. Amoy ng mamahaling kape at matamis na pastry lang nasa hangin, kasabay ng mahinang tunog ng jazz music. Naunang dumating si Angelica. Ang mukha ay balisa at bakasang puyat sa ilalim ng kanyang mga mata. Sunod na dumating si Aen. Nakasuot ng puting activewear na para bang galing lang sa isang yoga session. Walang bahid ng stress sa kanyang mukha. Tanging pagkainit. Ang tagal naman ni Kuya, reklamo niya, tinitingnan ang kanyang Apple Watch. Ilang sandali pa, dumating si Michael. Kalmado ang kanyang tindig, ngunit may bigat sa bawat hakbang. Umupo siya at hindi na nagpaligoy pa. Kailangan nating tapusin to, panimula niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Nagkatinginan ang dalawang babae. Anong ibig mong sabihin? Kuya? Tanong ni Angelica. Kinakabahan. Sumandal si Michael sa kanyang upuan. Ipinag-cross ang mga braso. Hindi na to pwede. Si Inay. She is becoming a liability. Pinahiya niya ako sa harap ng pinakamalaking kliyente ko. Sira na ang image namin kay Camille. At ikaw, Aan, inamin mo sa akin na ginugulo niya ang brand mo, Angelica. Alam kong pasanin din siya sa'yo. Kuya, nananatin siya, mahinang sagot ni Angelica, ang boses ay nanginginig. Oh, nalay natin siya, giit ni Machal. At bilang mga anak, obligasyon nating siguraduhin na nasa maayos siyang kalagayan, isang lugar, kung saan hindi siya makakagulo at hindi niya tayo magugulo. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Aen, ngunit sa tono ng kanyang boses, tila alam na niya ang sagot. Uminya ng malalim si Michael. May alam akong lugar. Malayo, ahimik, isang pasilidad. Doon, may mag-aalaga sa kanya. Isang home for the aged. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Kuya, ipapaangpon natin si Inay. Hindi yun pag-aampon, mabilis na pagtataman ni Aen. Ang boses ay biglang naging matigas. It's a practical solution. Tama si Kuya. Hindi na to tungkol sa pagmamahal. Tungkol na to sa survival. Survival ng negosyo mo, Kuya. Survival ng career ko. Survival ng lahat. Umiling si Angelica, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi natin pwedeng gawin yan. Paano natin sasabihin sa kanya na iiwan natin siya sa isang lugar na puno ng mga estranghero? Tudurugin ang puso niya. Dito na pumasok ang tunay na plano. Tumingin si Michael sa kanyang bunsong kapatid. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Hindi natin sasabihin sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanilang mesa. Maging si Aen ay bahagyang natigilan. Anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Angelica. Magpapanggap tayo, paliwanag ni Michael na parabang naglalahad ng isang business proposal. Sasabihin natin,
Dadalhin natin siya sa isang surprise location. Isang resort sa tabi ng dagat. Isang lugar na tahimik para makapagpahinga siya. Matutuwa yon. Sasama yon nang walang tanong. Napatakip ng bibig si Angelica. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tapos, iiman natin siya doon. Ganoon na lang, kuya, para na nating itinapon ang sarili nating ina na parang basura. Huwag mong sabihin yan, mariing sabi ni Michael. Napalakas ang boses kaya napatingin ng ilang tao sa katabing mesa. Uminang muli ang kanyang boses, puno ng pagbabanta. Huwag kang magmalinis, Angelica. Dahil kung babagsak ako, kung masisira si Aen, sino sa tingin mo ang tutulong sa'yo? Yung utang mo sa bautiko eh. Sino ang sasalo sa'yo kapag tuluyan ka ng nalubog? Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Angelica. Isang direktang sambal ng katotohanan. Hindi ka rin makakatagal na alagaan siya, dagdag ni Aen. Ang boses ay mas malumanay, ngunit kasing sakit. Alam nating lahat. Yan. Pareho lang tayong nahihirapan. Ang kaibahan lang, kami ni Kuya, anda nang gumawa ng desisyon. Ikaw na lang ang humahadlang. Napahagulgol si Angelica, hindi na napigilan ng emosyon. Ayoko nito. Ayoko. Inaabot ni Michael ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ng kapatid. Isang hawak na hindi nagpapahiwatig ng unawa, kundi ng pamimilit. Wala tayong shoals. This is the only way. Para sa kapakanan ng lahat. Para sa kapakanan niya at para sa kapakanan natin. Isang kasinungalingan na paulit-ulit nilang sasabihin sa kanilang sarili hanggang sa maging katotohanan. Pinunasan ni Angelica ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga balikat ay nanghihinang bumagsak. Isang pagsuko. Sa isang iglap, ang huling hibla ng kanyang pagtutol ay naputol. Tumango siya, hindi dahil ayan siya, kundi dahil wala na siyang lakas para lumaban. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Michael. Good. Ito ang plano. Sa sumunod na mga minuto, binalangkas sila, ang bawat detalye, ang kanilang karumal, dumal na balak. Si Michael ang magmamaneho. Si Aen ang kakausap kay Rosario para hindi ito magduda. Si Angelica, ang papel niya ay manahimik at sumunod. Nagkasundo sila sa araw. Sabado ng umaga. Tumayo, si Michael. 8. Set ko din. Aayusin ko na ang lahat. Tumayo na rin si Aen. Bago umalis, lumingon siya sa umiiyak pa rin si Angelica. Fight your case. Baka may makakita pa sa iyo. At umalis na siya. Iniwan ang kapatid sa gitna ng kanyang pagkawasak. Samantala, sa malamig na penthouse, si Doña Rosario ay nasa loob ng kanyang silid. Nakaupo siya sa kama. Hawak ang kupas na litrato ng kanyang 3 anak. Idinikit niya ito sa kanyang dibdib. Panginoon, pulong niya. Sana po maging maayos na ang lahat. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na muli kaming magkasama, sama ng masaya, kahit isang beses na lang po. Biglang tumunog ang telepono sa tabi ng kama. Aalangan pa siyang sagutin ito. Ilo. Inay. Boses ni Michael. Ngunit iba ang tono nito ngayon. Malanbing, magalang. Inay, kamusta ka na po? Nagulat si Rosario. Michael, anak.
Mabuti naman ako. Kayo? Mabuti rin po, Nay. Tumawag po ako kasi may sorpresa kami sa inyo nina, Aen at Angelica. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. Isang ngiting matagal nang hindi nasisilayan ang unti, kunting gumuhit sa kanyang mukha. Sorpresa? Ano yon, anak? Sa Sabado po, susunduin ka namin. Magbabakasyon, sa isang magandang resort. Tayong 4 lang, para makabawi po kami sa inyo. Ang puso ni Rosario ay tila lumundag sa tuwa. Ang mga salitang pinakahihintay niya. Talaga, anak. Magkakasama tayo, kayong 3. Opo, Nay. It's time for a real family bonding. Sagot ni Machael. Ang bawat salita ay isang perpektong pag-arte. Pagkababa ng telepono, niyakap ni Rosario ang lumang litrato ng mahigpit. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng purong kaligayahan. Hindi niya alam na ang bakasyong ipinangako sa kanya ay isang paglalakbay patungo sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Salamat, Panginoon, bulong niya sa hangin. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Dinig niyo ang dasal ko. Ang umaga ng Sabado ay dumating na may dalang liwanag na tila nang mungutya. Isang perpektong sikat ng araw na nagkukubri sa isang napakadilim na balak. Sa penthouse ni Aen, si Doña Rosario ay gising na bago pa man, tumilaok ang mga manok na taning sa alaala na lang niya naririnig. Ang kanyang puso ay magaan, puno ng pananabik na parang sa isang bata na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Maaga siyang naligo. Mula sa kanyang maliit na tampipi, maingat niyang inilabas ang isang damit na matagal na niyang itinatago para sa mga espesyal na okasyon, isang luma. Ngunit magandang bestidang kay Piniana, nagawa sa tilang juicy, na may berdang maliliit na bulaklak sa laylayan. Ito ang kanyang damit pansimbang gabi, ang kanyang formal na kasuotan kapag may mahalagang pagdiriwang sa kanilang bayan. Isinuot niya ito, dahang isinara ang mga butones gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Sinuklay niya ang kanyang maputing buhok at itinali ito sa isang simpleng pusod. Huminga siya ng malalim sa harap ng salamin. Isang tunay na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Nang lumabas siya sa sala, naabutan niya si Aan na nagkakape. Handa ka na pala. Nay, bati ni Aan, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napansin niya ang suot ng ina. Akit po yan ang suot ninyo? Masyadong formal. Espesyal na araw kasi ngayon. Anak, masayang sagot ni Rosario. Ngayon, ayaw muling mabubuo. Hindi sumagot si Aen. Umiwas lang ito ng tingin. Maya, dumating na si Michal at Angelica, nakasakay sa isang malaking itim na si. Ang mga bintana ay tinted at halos hindi mo makita ang loob. Pumaba si Michael, binuksan ang pinto para sa ina. Sakay na po, Nay. Excited na po ba kayo? Talong niya. Ang boses ay pilit na pinasasaya. Oo, anak. Sobra, halos maluha. Luhang sagot ni Rosario. Nakita niya si Angelica sa loob ng sasakyan, nakaupo, sa likod na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang bunsong anak ay hindi man lang lumingon. Inakala ni Rosario na marahil ay nahihiya pa ito. Sumakay si Rosario sa gitnang hilera. Si Aen naman ay umupo sa tabi ng driver's seat, katabi ni Michael.
Ang pinto ay nagsara at ang sasakyan ay nagsimulang umandar palayo sa syudad, palayo sa mga pamilyar na gusali. Sa unang oras ng biyahe, sinubukan ni Rosario na buhay ng katahimikan. Naaalala niyo pa ba noong pumunta tayo sa Batangas, mga bata pa kayo, noon? Masaya niyang kwento. Si Michael, akot na takot sa alon. Si Aen naman, ayaw umalis sa tubig. At ikaw, Angelica, umiyak ka kasi natapunan ng buhangin yung ice cream mo. Isang pilit na tawa lang ang isinagot ni Michael. Oo nga po, Nay. Si Aen ay abala sa kanyang telepono. Si Angelica ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay nakasandal sa malamig na salamin ng bintana. Unti, napansin ni Rosario ang pagbabago sa daan. Ang malapad na expressway ay napalitan ng makipot na kalsada. Ang mga nagtatayugang gusali ay naging mga simpleng bahay. Pagkatapos, ang mga bahay ay unting nawala, napalitan ng malawak na mga palang at matataas na talahid. Ang sementadong daan ay naging bakong lupa. Anak, saan ba itong resort na to? Parang ang layo naman yata. Aalalang tanong ni Rosario. Malapit na po tayo, Nay. Isang hidden paradisi, sagot ni Michael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ngunit ang paraiso ay hindi dumating. Sa halip, isang masangsang na amoy ang nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan. Amoy ng nabubulok na basura, amoy ng dumi at pagkasira. Sa di kalayuan, natanaw ni Rosario ang isang bundok. Ngunit hindi ito isang bundok ng lupa at puno. Ito ay isang bundok ng basura. Anak, bakit tayo nandito? Tanong ni Rosario. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. Pasupahan ito. Walang sumagot. Ang sasakyan ay huminto sa isang lugar na napapaligiran ng mga sako ng basura, mga sirang kasangkapan, at mga nagkalat na bote. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng libong langaw. Pinatay ni Michael ang makina. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay. Lumingon siya sa likod. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang maskara. Baba na po tayo, Nay. Ano? Nalilitong tanong ni Rosario. Bakit tayo bababa dito? Binuksan ni Aen ang kanyang pinto. Just get out of the car, Nay. Hindi makagalaw si Rosario. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang nangyayari. Biglang bumukasa ang pinto sa kanyang tabi. Inila siya ni Michael palabas ng walang anumang pag-ingat. Natisod siya sa isang bato, nawala ng balanse at bumagsak sa maruming lupa. Ang kanyang magandang bisidang kay Piniana ay agad na dumisan ng alikabok at putik. Kuya, ano ba? Sa wakas ay nagsalita si Angelica. Ang boses ay basag, ngunit walang lakas ang kanyang protesta. Manahimik ka, sigaw ni Michael sa kapatid. Mula sa likod ng sasakyan, kinuha ni Michael ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Rosario, isang piraso ng lubid. Anak, para saan yan? Umiyak na tanong ni Rosario, gumagapang paatras. Hindi. Michael, huwag. Hindi siya pinakinggan. Hinawakan ni Michael ang kanyang mga braso, pilit na pinagsama ang kanyang mga kamay sa harapan. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na alaga sa kanila, nagpakain, nagbihis, ay itinali ng mahigpit. Ang magaspang na lubid ay bumaon sa kanyang manipis na balat.
Kuya, tama na. Umiiyak na sigaw ni Angelita mula sa loob ng sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Lumuhod si Rosario sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang panganay na anak. Bakit? Anak? Anong kasalanan ko? Umahagulgol niyang tanong. Wala kang kasalanan, Nay. Malamig na sagot ni Nachael. Pabigat ka lang. Lumabas si Aen sa sasakyan, nakatayo, sa tabi ni Nachael. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakaluhod sa gitna ng basura. Sana maintindihan mo, this is for the best, sabi ni Aen. Ang bawat salita ay parang latigo. Tinalikuran nila siya. Mabilis silang sumakay sa sasakyan. Nabuhay ang makina. Huwag, mga anak, huwag niyo akong iwan dito. Sigaw ni Rosario. Ang kanyang boses ay punit sa sakit. Maawa kayo. Ang sasakyan ay umandar. Pinaikot ang mga gulong sa lupa. Ang alikabok ay tumalsik. Dumapos sa mukha at damit ni Rosario. Sa huling sandali, nakita niya ang mukha ni Angelica sa bintana sa likod. Basa ng luha, puno ng pagsisisi. Ngunit walang ginawa. Ang itim na sulay na bilis na naglaho sa kalsada, iniwan si Rosario. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng basurahan, tinalian na parang isang hayop. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit ang pakiramdam niya ay nasa pinakamadilim na lugar sa buong mundo. Ang masangsang na amoy ng basura ay naging amoy ng kanyang minasak na pagkatao. Naiwan siyang nakaluhod. Umiiyak, ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng ugong ng mga langaw. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng isang mataas na tumpok ng mga karton at sirang bakal, may isang taong nakatayo, si Mang Tomas. Itinutulak niya ang kanyang kariton, nang bigla siyang mapahinto dahil sa ingay ng sasakyan. Nakita niya ang lahat, mula sa paghila sa matanda, sa pagtali sa mga kamay nito, hanggang sa iwan dito. Natigilan siya, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Ang kariton ay nabitawan niya. Ang mga mata niya ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa karahasang nasaksihan. Sa gitna ng katahimikan na iniwan ng umalis na sasakyan, ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang iyak ng isang inang itinapon ng sarili niyang mga anak. Ang init ng araw ay walang awa, pinapaso ang balat ni Rosario habang siya'y nakaluhod pa rin sa maruming lupa. Ang alikabok na iniwan ng sasakyan ng kanyang mga anak ay unti nang humupa. Inilalantad ng malupit na katotohanan ng kanyang paligid. Ang bundok ng basura, ang amoy ng pagkabulok, ang ugong ng mga langaw na tila nagpipisa sa kanyang kalbayo. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo napalitan ng isang blangkong pagtitig. Ang sakit ay napakalalin, napakatindi, kaya't ang kanyang katawan ay tila na manhid na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, bumalik ang mga alaala, ang unang ngiti ni Michael, ang unang hakbang ni Aen, ang unang salita ni Angelica. Mga alaalang dati nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ngunit ngayon parang mga kutsilong humihiwa sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang karungkutan ay unting umagaw sa kanyang lakas. Ang kanyang paghinga ay bumagal. Ang kanyang ulo ay bumagsak. Ang mundo ay nagsimulang umikot hanggang ang liwanag ng araw ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Gumuho ang kanyang katawan sa lupa, isang maliit at marupok na figura sa gitna ng malawak na basurahan. Ang kanyang magandang bestida ay wala ng pinagkaiba sa mga basahang nakakalat sa paligid. Mula sa kanyang pinagtataguan, si Mang Tomas ay mabagal na lumabas.
Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Hindi makagalaw sa tindi ng kanyang nasaksihan. Sa kanyang 65 taon ng pamumuhay, sa kanyang araw na paghalongkat sa mga basurang itinatapon ng ibang tao, marami na siyang nakitang lunos na bagay. Ngunit wala ni isa sa mga yon ang maihahambing sa eksenang ito. Isang ina, itinapon na parang basura. Dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat. Ang kanyang kariton ay naiwan sa likod. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa babaeng nakahandusay sa lupa. Pagdating niya sa tabi ni Rosario, lumuhod siya. Ang kanyang magaspang na mga kamay, na sanay sa paghawak ng matutulis na bakal at bubog, ay nanginginig habang marahan niyang hinahawakan ang balikat ng matanda. Inay, gising po. Mahina niyang tawag, ang boses ay halos pabulong. Walang sagot. Nakita niya ang lubid na mahigpit na nakatali sa mga kamay ni Rosario. Iwan na ng mga pulang marka sa manipis na bala. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Isang banal na galit para sa mga taong walang pusong gumawa nito. Maingat niyang kinalat ang buhol. Ang lubid ay napakahigpit. Kinailangan pa niyang gamitin ang kanyang ngipin para luwagan ito. Nang sa wakas ay makalas niya, marahan niyang hinilot ang mga pulsuhan ni Rosario, na parabang sa ganoong paraan ay mabubura niya ang sakit at kahihiyang idinulot nito. Mga walang kaluluwa, bulong niya sa hangin. Pinuhat niya si Rosario. Nagulat siya sa gaan nito. Para siyang bumubuhat ng isang tuyong dahon marupok at walang bigat. Maingat niya itong isinandal sa isang linis na bahagi ng lupa, sa ilalim ng lilim ng isang silang pader. Kinuha niya ang kanyang lumang bote ng tubig mula sa kariton at binasa ang kanyang panyo. Dahan niyang ipinahid ito sa noo, sa pisngi, at sa leeg ni Rosario. Unting nagmulat ng mga mata si Rosario. Ang una niyang nakita ay ang mukha ng isang estranghero. Isang mukhang sunog sa araw, puno ng mga guhit ng paghihirap, ngulit may mga matang puno ng awa. Sa una, natakot siya. Sinubukan niyang gumalaw, umatras. Sino ka? Mahina niyang tanong, ang boses ay paos. Kalma lang po. Nay, malumanay na sabi ni Mang Tomas. Hindi po ako masamang tao. Nakita ko po ang nangyari. Ang mga salitang iyon, nakita ko po ang nangyari, ay tila nagpabalik sa lahat ng sakit. Ang alaala ng abandona, ay bumalik na parang isang malaking alon, at si Rosario ay napahagulgol. Isang iyak na walang tunog. Tanging ang panginginig lamang ng kanyang mga balikat, ang nagpapakita ng tindi ng kanyang dalamhati. Hindi nagsalita si Mang Tomas. Inayaan niya lang itong umiyak. Inayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim nito. Umupo siya sa tabi niya. Tahimik, isang presensyang nagbibigay ng karamay sa gitna ng kawalan. Nang medyo kumalma na si Rosario, inabutan siya ni Mang Tomas ng tubig. Uminom siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Salamat, sabi niya. Halos hindi marinig. Tiningnan niya ang lalaki. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Tumingin si Mang Tomas sa malayo, sa bundok ng basura. May isa po akong anak na babae, Nay. Nasa abroad. Ilang taon na rin po siyang hindi umuuwi. Minsan, naiisip ko, paano kung ako naman ang maiwang isa? Paano kung tumanda akong walang kasama? Siguro po, sa pagtulong ko sa inyo, parang tinutulungan ko na rin ang sarili ko.
Ang simpleng paliwanag na yon ay tumago sa puso ni Rosario. Sa harap niya ay isang taong, tulad niya, ay nakakaramdam ng lungkot at pangungulila. Ang mga anak ko, simula ni Rosario, ang boses ay basag. Ang mga anak ko, ang naidala sa akin dito. Sabi nila, magbabakasyon kami. At muli, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-asa, ang magandang bestida, ang tahimik na biyahe, ang malupit na pagtatapon. Nakinig si Mang Tomas sa bawat salita. Hindi siya sumabat, hindi siya nanghusga. Nakinig lang siya at sa kanyang pakikinig, naramdaman ni Rosario na kahit paano ay nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Nang matapos siyang magkwento, isang katahimikan ng muling namayani. Aning ang hangin lang na dumadaan ang maririnig. Hindi po kayo pwedeng manatili dito. Nay, sabi ni Mang Tomas, tumatayo. Delikado po rito. Halika na po. Doon muna kayo sa aking barong-barong. Maliit lang po yun, pero malinis. Mayroon po akong mainit na sabaw doon. Sinubukan ni Rosario na tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang gulay na walang lakas. Hindi ko kaya. Nanghihina ako. Huwag po kayong mag-alala. Pumunta si Mang Tomas sa kanyang kariton. Inalis niya ang ilang mga sako ng bote at kalton. Inilagay sa isang tabi. Kinuha niya ang isang malinis na kumot na lagi niyang dala at inilatag ito sa loob ng kariton. Dito po muna kayo sumakay, Nay. Pasensya na po, at ito lang mang kaya kong ialok. Tinulungan niya si Rosario na makaupo sa loob ng kariton. Sa kabila ng kahihiyan, wala nang nagawa si Rosario. Hina na siya. Habang inaayos siya ni Mang Tomas, napatingin siya sa mukha nito. Anong pangalan mo, iho? Tomas po. Tomas po ang pangalan ko. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti ang gumungit sa labi ni Rosario. Salamat, Tomas. Maraming salamat. Itinulak ni Mang Tomas ang kariton, papalayo sa lugar na yon. Bawat ikot ng gulong ay isang hakbang palayo sa sakit, isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Habang papalayo sila, lumingon si Rosario. Tiningnan niya ang bundok ng basura, kung saan siya iniwan. Sa sandaling iyon, sinabi niya sa kanyang sarili, inakala nilang itinapon na nila ako. Pero ang hindi nila alam, itinapon nila ang kanilang mga kaluluwa. Ang iisip na iyon, ang nagbigay sa kanya ng isang maliit na hibla ng lakas, isang pangako sa sarili na hindi dito magtatapos ang lahat. Ang barong ni Mang Tomas ay nakatayo sa gilid ng isang maliit na sapa, malayo sa kabihaslan ngunit malapit sa kalikasan. Gawa sa tagpingyero, kahoy, at mga materyales na napupulot niya sa kanyang araw na paghahanap-buhay. Maliit ito at simple, ngunit sa loob, malinis at maayos ang lahat. May isang maliit na mesa, 2 upo ang kahoy, isang papag na nagsisilbing tulugan, at isang sulok na may kalangde, kahoy kung saan amoy ng sinaing ang laging nanunuo. Sa loob ng tahanang ito, nagsimulang maghilom ang mga sugat ni Doña Rosario. Hindi lang ang mga sugat sa kanyang pulsuhan, kundi pati na rin ang mga sugat sa kanyang puso. Ang mga unang araw ay puno ng katahimikan. Halos hindi nagsasalita si Rosario. Padalas, nakaupo lang siya sa isang sulok. Ang tingin ay malayo, tila muling binabalikan ng bawat sandali ng masakit na pagtataksil. Si Mang Tomas naman ay magalang na nagbibigay ng espasyo. Araw-araw,
Bago siya umalis para mamasura, ipinaghahanda niya si Rosario ng pagkain, isang mangkok ng mainit na lugaw sa umaga, at kanina may kasamang prinitong tuyo o gulay para sa tanghalian. Inay, eto na po ang pagkain ninyo, lagi niyang sinasabi. Huwag po kayong alala sa akin. Mamaya pa po ako babalik. Kung may kailangan po kayo, nandyan lang si Aling Iskta sa kabilang kubo. Unti-unti ang kabaitan at walang umpay na pag-aaruga ni Mang Tomas ay nagsimulang tumago sa padlar ng kalungkutan na itinayo ni Rosario sa kanyang paligid. Isang umaga, nang inilapag ni Mang Tomas ang lugaw sa mesa, nagsalita siya. Tomas, mahina niyang sabi. "Nay, salamat." Isang simpleng salita, ngunit puno ng kahulugan. Iyon ang simula. Nagsimula siyang kumilos. Sa una, mga maliliit na bagay lang. Aayusin niya ang pinagigaan ni Mang Tomas. Magwawalis siya sa maliit na sahig na lupa. Maghuhuglas siya ng 2 pinggan na kanilang pinagkainan. Ang mga gawaing ito, na dati obligasyon, ngayon ay nagsilbing therapy. Sa bawat pagwawalis, para niyang tinatanggal ang mga dumi ng nakaraan. Sa bawat paghuhugas, para niyang nililinis ang kanyang nadumisang pagkatao. Nako, Nay, huwag na po kayong abala, sabi ni Mang Tomas isang araw nang datnan siyang nagpupunas ng mesa. Ayaan mo na ako. Tomas, sagot niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan kong kumilos. Kung hindi, makamabaliw ako sa kaiisip. At saka, ayokong maging pabigat din sayo. Ang salitang pabigat ay may kasamang kirot, ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may kontrol dito. Isang hapon, habang aayos si Rosario ng kanyang mga gamit sa loob ng luma niyang bayong, ang parehong bayong na dati puno ng kakanin na may kasamang asa, may nakapa siyang isang matigas na bagay sa ilalim ng mga danit. Kinuha niya ito. Isang luma at maliit na pasbuk ng bangko, nakatago sa loob ng isang plastik na supot kasama ng kanyang lumang sedla. Halos nakalimutan na niya ito. Pinuklat niya. Ang pangalan niya, Rosario de la Cruz, ay nakasulat pa sa luma at kupas na tinta. Ang mga huling transaksyon ay noon pang 5 taon. Ngunit ang huling balance sa dulo ng pahina ang nagpatigil sa kanyang paghina. Isang malaking halaga. Mas malaki pa sa inaasahan niya. Ito ang natitirang pera mula sa pagbenta ng kanilang lupang minana sa Laguna. Ang lupaing isinakripisyo niya para mapag-aral ang kanyang 3 anak, para mabigyan sila ng puhunan sa kanilang mga pangarap. Itinabi niya ang natira para sa oras ng kagipitan. Isang kagipitang hindi niya inakalang darating sa ganitong paraan. Tinitigan niya ang mga numero, hindi makapaniwala. Ang pera na dapat sanang maging seguridad niya sa kanyang pagtanda. Ang pera na akala niya ay ipapamahala niya sa kanyang mga anak ay naroon pa rin. Puo, hindi nagalaw. Hindi alam ng kanyang mga anak na mayroon ba nito. Isinara niya ang pasbuk. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito tuwa. Hindi rin ito kasakiman. Ito ay kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay iwanan, naramdaman niyang mayroon siyang hawak. Isang alas. Isang paraan para bawiin ang kanyang dignidad. Pinakatago niya ang pasbuk. Hindi niya ito ipinakita kay Mang Tomas. Hindi pa, isang plano ang unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang planong hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa katarungan. Samantala, sa magarang opisina ni Michael sa Makati,
Ang mundo ay umiikot pa rin na parang walang nangyay. Nakaupo siya sa kanyang leader na upuan, abala sa aaral ng mga dokumento para sa kontrata niya kay Don Francisco. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang maliit na tinig na bumabagabag sa kanya. Saan na? Kaya si inay? Pabayaan mo na. Mas mabuti na yon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng kanilang family lawyer, isang matagal ng kaibigan ng kanilang yumaong ama. Attorney Salcido, good morning, Michael de la Cruz here. Oo. Michael, napatawag ka? Attorney, gusto ko lang sanang itanong. Yung tungkol sa mga arian ni inay. Sabi ni Michael, pilit na ginagawang kaswal ang kanyang boses. Youth now, tumatanda na siya. Nad, aalala lang kami. Gusto lang naming siguraduhin na maayos ang lahat ng papeles niya in case something happens. Oo naman, sagot ng abogado. Huli naming update, ang lahat ng titulo at bank accounts ay nasa pangalan pa rin niya. Laki pa rin ang natitirang pondo mula sa pagbenta ng lupa ninyo sa Laguna. Bakit mo na itanong? Natigilan si Michael. Malaki pa rin. Akala niya ay naubos na yon sa pagtulong sa kanila noon. Wala naman po, attorney, mabilis niyang sagot. Sinusubukang itago ang pagkagulat. Just shaking. Sige po, salamat. Pagkababa ng telepono, napasandal si Michelle sa kanyang upuan. Isang bagong pag-aalala ang sumibol sa kanyang isipan. Ang pera. Ang malaking pera. Kung malaman ng iba, kung may ibang makadiskubre sa kanyang ina. Kinagabihan, pagbalik ni Mang Tomas, pagod mula sa maghapong pagkayod, nadatnan niya si Rosario na naghihintay sa kanya sa labas ng kubo. Iba ang tindig nito ngayon. May determinasyon sa kanyang mga mata na ngayon lang niya nakita. Tomas, sabi ni Rosario, ang boses ay matatag. Nay, inawakan ni Rosario ang braso nito. Kailangan mo akong tulungan. Saan po? Uminga ng malalim si Rosario. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalubob na araw. Tomas, maaari mo ba akong samahan sa bayan bukas? Kailangan kong puntahan ang abogado ko. May mga bagay akong kailangang ayusin. Ang tanggapan ni Attorney Salcido ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa sentro ng bayan. Amoy ng papel at lumang libro ang sasalubong sa sinumang papasok. Ang sahig ay gawa sa kahoy na kumikislap sa tama ng sinag ang araw mula sa malalaking bintana at ang mga pader ay napapalibutan ng matataas na estrante na puno ng makakapal na libro tungkol sa batas. Ang kapaligiran ay tahimik, seryoso, at tila lahat ng nagpupunta roon ay may dalang mabigat na problema. Pumasok si Doña Rosario, kasunod si Mang Tomas. Ang suot ni Rosario ay isang simpleng bestidang ipinahiram sa kanya ng asawa ng kapitbahay ni Tomas. Malinis ito at desende, ngunit halatang luma na. Si Mang Tomas naman ay suot ang kanyang pinakamagandang polo shirt, isang kupas na asul na damit na may maliit na butas sa kuwelyo at isang lumang pantalon. Ang kanilang itsura ay agad na napansin ng batang sekretarya sa harap. Tiningnan sila ng babae mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kilay ay bahagyang nakataas, isang tingin na puno ng pagtataka at kaunting pangmamata. Ano po ang kailangan nila? Tanong niya. Ang boses ay walang kabuhay. Buhay habang ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa pagtipas sa keyboard. May usapan ako kay
Atty. Salcedo. Mahinahon. Ngunit matatag na sagot ni Rosario. Sabihin mo, narito na si Rosario de la Cruz. Ang pagbanggit sa pangalan ay tila may epekto. Bahagyang natigilan ang sekretarya. Tiningnan niyang muli si Rosario na para bang sinusuri kung ang matandang nasa harap niya ay ang parehong pangalan na nasa listahan ng mga importanteng kliyente. Alinlangan man, tumayo siya at kumatok sa pinto ng opisina. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ito. Lumabas si Attorney Salcedo. Isang lalaking nasa mga 60 anyos, may makapal na salamin at buhok na halos tuti na lahat. Nang makita niya si Rosario, ang kanyang seryosong mukha ay napalitan ng pagkagulat at pag-aalala. Rosario, ikaw nga, sabi niya, mabilis na lumapit. Tinatawagan ka namin. Alala, ang anak mong si Michelle. Saan ka ba nanggaling? Tumingin si Rosario sa mga mata ng abogado, mga matang nakakita na sa kanya sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay, mula sa pagiging isang batang may bahay hanggang sa pagiging isang biyudang nagsusunikap. Eduardo, sabi niya, gamit ang unang pangalan ng abogado. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Pwede ba tayong mag-usap? Kaming dalawa lang ng kasama ko. Tumingin si Attorney Salcedo kay Mang Tomas at pagkatapos ay sa nagtatakang mukha ng kanyang sekretarya. Dumango siya. Sige, pasok kayo sa opisina ko. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang papel ay mas matindi. Umupo si Rosario sa isang upuang leather sa harap ng malaking mesang gawa sa Nara. Si Mang Tomas naman ay magalang na tumayo sa isang sulok malapit sa pinto na parabang ayaw niyang makagulo. Maupo ka, Ginoo, sabi ng abogado kay Tomas. Dito na lang po ako, attorney. Salamat po, sagot ni Mang Tomas. Umarap ang abogado kay Rosario. Ano ang nangyari, Rosario? Akit kasama mo? Ang pangalan niya ay Tomas, putol ni Rosario. Siya ang nagligtas sa akin. Nagligtas mula saan? Huminga ng malalim si Rosario. At doon, sa loob ng tahimik na opisina, isinalaysay niya ang lahat. Hindi siya umiyak. Ang kanyang boses ay kalmado, bawat salita ay tila matagal nang inipon at pinag-isipan. Ikinuwento niya ang pagpapanggap, ang biyahe, ang basurahan, ang lubid. Ikinuwento niya ang mga salitang sinabi sa kanya, ang mga salitang tumatak sa kanyang kaluluwa. Pabigat ka lang. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Attorney Salcedo ay unti-unting nagbago. Mula sa pag-aalala, ito'y naging pagkabigla. Pagkatapos ay naging hindi makapaniwala at sa huli, naging purong galit. Napahigpit ang kanyang hawak sa ballpen na nasa kanyang kamay. Nang matapos si Rosario, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging niyang marahang ikot ng bentilador sa kisame ang maririnig. Hindi ko matanggap yan. Sa wakas ay sabi ni Attorney Salcedo, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Hindi ko matanggap na magagawa yan ng mga anak mo. Ang mga inaanak ko. Ngunit nagawa na nila, Eduardo. Simpleng sagot ni Rosario. At iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Gusto kong baguhin ang aking muling habilin. Lahat. Muling natigilan ang abogado. Lahat, Rosario? Sigurado ka ba diyan? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Kumuha ng isang blankong papel at ballpen si Attorney Salcedo. Ano ang gusto mong gawin?
Una sa lahat, simula ni Rosario, gusto kong maitala sa dokumento, sa isang legal na affidavit, ang lahat ng sinabi ko sa iyo ngayon. Bawat detalye ng ginawa nilang abandona sa akin. Gusto kong maging opisyal na record ito. Tumango ang abogado, nagsimula ng magsulat. Pangalawa, pagpapatuloy niya, lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin, ang natitirang pera, sa bangko, ang bahay, at lupa sa Laguna, ang lahat ay gusto kong alisin sa pangalan ng 3 kong anak bilang tagapagmana. Kanino mo ito ipapamana? Tumingin si Rosario kay Mang Tomas na tahimik pa ring nakatayo sa sulok. Gusto kong ipamana ang lahat kay Tomas Padilla, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Sa narinig, napahakbang si Mang Tomas. Hindi, Nay. Huwag po, gulat niyang sabi. Hindi ko po yan matatanggap. Pagtulong lang po ang ginawa ko. Wala po akong hinihintay na kapalit. Tumingin si Rosario sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malumanay ngunit puno ng awtoridad. Tomas, tumahimik ka. Desisyon ko ito. Hindi ito bayad. Ito ay pasasa. At higit sa lahat, ito ay pagpili. Pinipili ko kung sino ang tunay na pamilya. Napayuko na lang si Mang Tomas, hindi na nakapagsalita. Ang kanyang puso ay pulo ng halong emosyon. Mayroon pa, Eduardo, dagdag ni Rosario, bumaling muli sa abogado. Hindi lahat ay para kay Tomas. Gusto kong itayo ang isang maliit na foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga matatandang inabandona at pinabayaan. Kalinya ni Rosario ang ipapangalan natin dito. Isang bahagi ng pera ay mapupunta roon. Napatanga si Attorney Salcedo. Napatingin siya mula kay Rosario, patungo kay Mang Tomas, at pabalik. Sa loob ng 30 taon niya bilang abogado, ngayon lang siya nakasaksi ng ganitong tagpo. Naiintindihan mo ba ang bigat ng desisyon mo, Rosario? Tanong niya sa huling pagkakataon. Sa sandaling pirmahan mo ito, wala nang babalikan ng iyong mga anak. Wala na silang mamanahin kahit isang sentimo. Isang mahabang katahimikan. Huminga ng malalim si Rosario. Ang tunay naman na dapat nilang ingatan ay hindi pera, Eduardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, puno ng isang uri ng kalungkutan na matagal na niyang dala. Ang tunay naman ay ang mga alaala, ang pagmamahal, ang mga sakripisyo. Matagal na nilang itinapon ang manang iyon. Papel na lang itong uusapan natin. Wala nang masabi ang abogado. Tumango siya. Kung gayon, sisimulan ko nang ihanda ang mga dokumento. Lumipas ang 1 oras. Inihanda ng opisina ang lahat ng papeles, ang affidavit, ang bagong last will and testament. Nang ihain ito sa harap ni Rosario, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang ballpen, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi sa bigat ng sandaling iyon. Tumingin siya kay Mang Tomas na ngayon ay nakalapit na sa kanyang tabi. Hawakan mo ang kamay ko, Tomas. Inilagay ni Mang Tomas ang kanyang magaspang na kamay sa ibabaw ng kamay ni Rosario. Nagbibigay ng suporta. At sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng batas, dahan, ngunit buong pusong inilagda ni Rosario ang kanyang pangalan. Bawat letra ay isang paglaya. Bawat kurbada ng kanyang pirma ay isang pagbawi sa kanyang dignidad. Nang matapos, binitiwan niya ang ballpen. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, na parabang isang napakabigat
Natinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Attorney Salcedo. Salamat, Eduardo. Pagkatapos, tumingin siya kay Mang Tomas at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Hindi ito paghihiganti, Tomas. Bulong niya. Katarungan ito. Ang balita ay dumating kay Michael na parang isang kidlat sa kalagitnaan ng isang maaliwalas na araw. Nasa loob siya ng kanyang maluwag at malamig na opisina, abala sa ensayo ng kanyang presentasyon para sa huling uusap nila ni Don Francisco. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang mamahaling necktie, nang tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Attorney Salcedo. Attorney, napatawag ka, masiglan niyang bati. Inaasahan marahil na may magandang balita tungkol sa isa sa kanyang mga investment. Michael, kailangan mong malaman to. Seryosong sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang nanay mo, pumunta siya rito sa opisina ko, kahapon. Natigilan si Michael. Si inay. Bakit daw po? Isang maikling katahimikan. Pinago niya ang kanyang huling habilin, Michael. Lahat. Napakunot ang noo ni Michael. Ano nang ibig ninyong sabihin? Ang lahat ng arian niya, ay inalis niya sa inyong tatlong magkakapatid. Diretsyong sabi ni Attorney Salcedo. Ipinamanan niya ang lahat sa isang Tomas Padilla at sa isang foundation na ipapatay niya para sa mga inabando ng matatanda. Para siyang binuhusan ng isang baging nagyayelong tubig. Ano? Sinong Tomas Padilla? Isang manggagansyo yan. Niloloko niya si inay. Hindi yan pwede. Attorney Michael, wala akong magagawa. Matigas na sagot ng abogado. Nasa tamang iisip ang nanay mo nang gawin niya ang desisyon. At may isa pa siyang ginawa. Sumumba siya sa isang affidavit. Isinalaysay ang lahat ng nangyari. Ang iwanin niyo sa kanya sa basurahan. Sa puntong iyon, hindi na nakahinga si Michael. Ang telepono ay tila dumikit sa kaniyang tainga. Affidavit. Basurahan. Ang mga salitang iyon ay gumalingaw sa kanyang isipan na parang isang sirena. This is insan, sigaw niya. Katpogman is manipulating her. Pupuntahan namin siya. Pagkababa ng telepono, ang unang ginawa niya ay tawagan sina Aan at Angelica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkasindak. Magkita tayo ngayon, utos niya. Kailangan nating puntahan si inay. Now, wala pang isang oras. Ang pamilyar na itim na suli ay muling bumabaybay sa bakong daan patungo sa lugar kung saan nakatira si Mang Tomas. Ngunit ngayon, ang katahimikan sa loob ay hindi na dahil sa isang madilim na sikreto, kundi dahil sa isang sumasabog na galit. I can't believe this. Ulit na sabi ni Aen. Hinihilot ang kanyang sentido. All these years. Para lang mapunta sa isang pulubi ang lahat. No way. Si Angelica naman ay tahimik lang sa likod. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ang pera ang iniisip niya, kundi ang affidavit. Ang katotohanang nakasulat na ngayon sa isang legal na papel. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng maliit na barong, halos sabay silang bumaba. Hindi na sila kumatok. Si Majal, sa tindi ng galit, ay diretsong pumasok. Naabutan nila si Doña Rosario, na nakaupo sa isang silang tumba sa labas, nagpapahangin, habang si Mang Tomas naman ay nagdidilig ng mga tanim na gulay.
Inay! Sigaw ni Michael. Ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na paligid. Nagulat si Rosario at Mang Tomas. Napatayo si Mang Tomas, umarang ng bahagya sa harap ni Rosario, na parabang isang pananggalang. Anong ginagawa ninyo rito? Mahinahong tanong ni Mang Tomas, ngunit ang kanyang mga mata ay alisto. Wala kang pakialam, matanda. Bulalas ni Anne, itinuturo si Tomas. Ikaw, anong ipinakain mo sa nanay namin? Tanong pangkukulam ang ginawa mo sa kanya para ibigay sa iyo ang lahat. Walang kinalaman si Tomas dito, matatag na sabi ni Rosario. Dahang tumatayo, hawak ang kanyang tungkod. Desisyon ko to. Lumapit si Michael. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Desisyon. Inay, nababaliw ka na ba? Ibibigay mo ang pinaghirapan ni Itay sa isang taong kahapon mo lang nakilala. Sa isang mambabasura. Ang mga salitang nababaliw at mambabasura ay tumama kay Rosario, ngunit hindi na ito kasing sakit tulad ng dati. Sa halip, nag-apoy ang isang damdamin sa loob niya. Isang damdamin ng paglaban. Ang mambabasurang ito, mariin niyang sabi, ang siyang dumangpot sa akin mula sa basurahang pinagtapunan ninyo. Ang mambabasurang ito ang nagpakain sa akin noon nang halos mamatay na ako sa gutom at kahihiyan. Huwag mo siyang tatawaging mambabasura sa harap ko. This is unbelievable, sabi ni Aen, hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng ina. Si Angelica, na nasa likuran lang ay humakbang. Inay, please. Huwag na po nating palakin to. Pakiusap niya, ang boses ay basag. Pawiin niyo na lang po yung sinabi niyo sa abogado. Kakausapin ka namin ng masinsinan. Ngunit si Michael ay hindi pa tapos. Masinsinan. Wala nang dapat pag-usapan. Inay, babawiin mo ang testamentong yon. Kung hindi ano, Michael? Hamon ni Rosario, ang kanyang mga mata ay nakipagsukatan sa panganay na anak. Ano pa ang kaya ninyong gawin na hindi pa ninyo nagawa? Itatalin niyo, ulit ako. Iiwan sa mas masahol na lugar. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanila. Napayuko si Angelita. Maging si Aen ay natigilan. Hindi ninyo naiintindihan. Pagpapatuloy ni Michael, sinusubukang kontrolin ang sarili. May affidavit. Sinisira ninyo ang buhay namin. Ang pangalan natin. Ang pangalan. Tumawa si Rosario nang walang saya. Matagal na ninyong sinira ang pangalan natin o nang tinalikuran ninyo ang ibig sabihin ng pagiging isang pamilya. Itong ginagawa ko ngayon, ito ang paglilinis sa pangalang yon. Hindi na napigilan ni Michael ang sarili. Ang lahat ng kanyang frustration, ang takot na mawala ang kontrata kay Don Francisco, ang kahihiyan, lahat ay sumabog. Paliw ka na nga, pero lang ang habol ng taong yan at ikaw, nagpapauto ka. Sa sandaling iyon, ang pasensya ni Rosario ay naubos na. Kalmado siyang pumasok sa loob ng kubo. Nagtaka ang tatlo. Paglabas niya, may dala siyang isang basong puno ng malamig na tubig. Akala nila ay iinumin niya ito. Ngunit diretso siyang naglakad papunta kay Michael na nakatayo pa rin galit na gait. Walang anumang babala. Itinaas niya ang baso. Splash! Ang malamig na tubig ay sumambulat sa mukha ni Michael. Tumulo ito sa kanyang mamahaling polo, sa kanyang perpektong ayos na buhok. Lahat sila ay natigilan
si Michelle, si Aen, si Angelica, at maging si Mang Tomas. Nanginginig ang kamay ni Rosario pagkatapos, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Ang katinuan ng isip ko, Michael, sabi niya, ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat, ay isang bagay na hindi ninyo kailanman mabibili o mananakaw. Hindi ako baliw. Ngayon lang ako. Tunay na nagising. Tinitigan niya ang kanyang 3 anak. Isa. Tapos na ang pagiging sunod. Sunuran ko. Tapos na ang pagiging kawawa. Ngayon, ako naman ang masusunod. Umarap siya sa kanila. Umalis na kayo. Hindi kayo parte ng lugar na ito. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Napatulala si Michael, hindi makapagsalita, habang pinupunasan ng basang mukha. Si Aen ay napanganga, hindi nakapaniwala sa kanyang nakita. Si Angelica ay napahagulgol na lang. Walang nangahas na sumagot. Ang sampal ng tubig ay mas masakit pa sa sampal ng kamay. Isa itong sampal ng katotohanan at paglaba. Dahan-dahan, tumalikod sila. Parang mga sumnalong natalo sa giyera. Naglakad sila, pabalik sa kanilang itim na sasakyan. Ang kanilang pagdating na puno ng galit at awtoridad ay napalitan ng isang tahimik at yang pag-alis. Habang pasakay sila sa kotse, may isang bagay silang hindi napansin. Si Mang Tomas, na kanina patahimik sa isang tabi, ay may hawak na pala sa kanyang bulsa. Isang lumang cellphone. Nang magsimula ang sigawan kanina, mainat niya itong pinindot para mag-record ng ulo. Ang bawat banta, bawat akusasyon, bawat masasakit na salita mula sa magkakapatid ay naka-record lahat. Isinara nila ang pinto ng sasakyan. Habang mabilis itong papalayo, naiwan si Rosario na nakatayo, matatag, sa harap ng kanyang bagong tahanan. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong lumaban at nanindigan para sa kanyang sarili. Ang hustisya, minsan, ay dumarating hindi sa anyo ng isang hukong na may martilyo, kundi sa anyo ng isang karaldilyo. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na sari store na malapit sa Dunk City. Ang may-ari, isang lalaking nagngangalang Mang John, ay may lumang CCTV camera na nakatutok sa kalsada para sa siguridad ng kanyang tindahan. Hindi maganda ang kalidad ng video, malabo at nanginginig, ngunit sapat na para makita ang isang malaking itim na suri na hunihinto, isang matandang babae na kinaladkad palabas, at ang malupit na eksena ng pagtali at pag-iwan dito. Sa loob ng ilang linggo, ang video ay nakatago lang sa memory card ng CCTV. Ngunit nang kumalat sa kanilang maliit na komunidad ang kwento tungkol sa isang matandang babaeng natagpuan sa basurahan, naalala ni Mang John ang kanyang nakunan. Dahil sa konsensya, ibinigay niya ang kopya ng video sa kanyang pamangkin. Isang binatang mahilig mag-browse sa social media. Tingnan mo to, Junior, sabi ni Mang John, kawawa naman yung matanda. Baka makatulong to para makilala kung sinong gumawa. Ang pamangkin, na may koneksyon sa isang lokal na vlogger na kilala sa paglalantad ng mga kawalang katarungan, ay agad na ipinadala ang file. Boss, check mo to. Grabe. Ang vlogger, na may pangalang Pinoy Danger sa social media, ay tiningnan ng video. Sa una, alinilangan siya. Ngunit nang marinig niya ang malinaw na audio, ang pagmamakaawa ng matanda, ang malupit na mga salita,
Alam niyang may hawak siyang isang napakalaking kwento. Isang kwentong kailangang malaman ng lahat. Gabi ng Biyernes, bandang alas 9, ipinost niya ang video sa kanyang Facebook page at YouTube channel. Ang caption, "Puso niyo, saan nakalagay?" Isang ina, itinapon na parang basura ng sarili niyang mga anak. Toste si Lola sa unang 10 minuto, mayroon itong 1,000 views. Pagkatapos ng 1 oras, umabot ito sa 100. Pagsatid ng hating gabi, milyon na ang nakapanood. Ang video ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga komento ay bumuhos na parang ulan, walang puso, mga demonyo, sana karmahin kayo ng triple na yak ako para kay nanay. Sino po siya? Gusto naming tumulong. Hanapin ang mga yan. Ikulong. Ang mga online detective ay agad na kumilos. Ginamit nila ang malabong plaka ng sasakyan, pinalinaw ang mga muka, gamit ang at hinanap ang mga profile sa social media. Hindi nagtagal, may isang nakakilala. Teka, di ba yan si Aen de Santos, yung influencer? At doon, nagsimula ang pagguho. Ang pagbagsak ni Aen, si Aen ay natutulog ng mahinding, walang kamalay, malay sa digital na bumbang sumasabog online. Nagising siya kinaumagahan sa sunod na notifikasyon sa kanyang telepono. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang libong mensahe na puno ng galit at pagsumpa. Ang kanyang perpektong Instagram feed na dati puno ng mga papuri ay naging isang palo ng kahihiyan demon. Family first pala, ha? Kapal ng mukha mo. Organic ang food mo, pero bulok ang body mo. Ken sila Aen de Santos. Ang mga brand na nag-indoso sa kanya ay isang naglabas ng opisyal na pahayag, tinatapos ang kanilang kontata. Ang kanyang talent agency ay tumawag, sinasabing indefinitely suspended siya. Sinubukan niyang mag-live stream para magpaliwanag. Ngunit ang kanyang screen ay napuno ng mga galit na emoji at mga komentong hindi niya kayang basahin. Ang brand na buong buhay niyang iningatan ay nawasak sa loob lang ng isang gabi. Ang pagguho ni Michelle, nasa isang golf car si Michelle kasama si Don Francisco, ang huling hakbang para siliuhan ang kanilang deal. Masaya siyang naglalakad, puno ng kumpiyansa, nang mapansin niyang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya at nagbubulong. Tumunog ang telepono ni Don Francisco. Sinagot niya ito, nakinig, at pagkatapos ay tumingin kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi mailarawang pagkasuklam. Ikaw, sabi ni Don Francisco, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Don Francisco, teka po, ano pong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Michelle. Itinuo ni Don Francisco ang kanyang telepono. Ako ay isang taong maniniwala sa pamilya, sa paggalang sa magulang. Ang isang taong kayang itapon ang sarili niyang ina ay mas masahol pa sa isang hayop. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga demonyo. Tinalikuran siya ni Don Francisco at iniwan siyang nakatayong isa sa gitna ng golf course. Pagbukas ni Michelle ng kanyang telepono, naintindihan niya ang lahat. Ang kanyang mga business partner ay nagpapadala ng mensahe. Kinakansela ang mga meeting. Ang kanyang mga empleyado ay nag-uusap sa likod niya. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng tagumpay, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ang pagkawasak ni Angelica, para kay Angelica, ang pagbagsak ay mas personal at mas marahas.
Kinaumagahan, pagdating niya sa kanyang botiko, bumungad sa kanya ang isang karumal, dumal na tanawin. Ang salaming bintana ng kanyang tindahan ay binasag. Ang mga pader ay pinintahan ng spray paint, anak na walang utang na loob, salot. May mga itlog at kamatis na ipinukol sa pinto. Isang grupo ng mga tao, mga ordinaryong mamamayan na nagalit sa napanood, ang aabang sa labas. Nang makita nila siya, sinimulan nila siyang sigawan. Mahiya ka. Sana sa'yo gawin yan pagtanda mo. Nataranta si Angelica. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kotse, nanginginig, at umiiyak. Ang tindahan na kanyang pinangarap ay naging simbolo ang kanyang kasalanan. Ang utang na kanyang inaalala ay wala ng pag-asang mabayaran. Wasak na ang kanyang negosyo, wasak ang reputasyon. Gabi. Ang tatlong magkakapatid ay nagtipon sa mansyon ni Michael. Ang karamihan ng bahay ay tila isang malaking insulto sa pagkawasak na nararamdaman nila. Nakaupo sila sa malaking sala. Sa gitna ng katahimikan, si Ayan ay nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Si Angelica ay nakayukyok sa isang sulok, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Si Michael naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa dilin, isang baso ng mamahaling alakang hawak. It's Father. Basag ni Michael sa katahimikan, ang kanyang boses ay walang buhay. Everything is over. Walang sumagot. Walang sisihan. Walang salitang kayang ilarawan ang bigat ng kanilang pinagsamang pagkakasala. Ang video na nagpabagsak sa kanila ay patuloy na kumakalat, patuloy na nagpapaalala sa mundo ng kanilang ginawa. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, may isang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan, ang kanilang ina. Nakaluhod sa basurahan, ang mukha ay puno ng sakit. Nagmamakaawang huwag iwanan. At sa unahang pagkakataon, naramdaman nila kahit isang katiting lang ang sakit na idinulot nila. Ngunit huli na ang lahat. Ang iskandalo ay sumabog na at sila ang nasa sentro nito. Tinutupok ng apoy na sila mismo ang nagsindi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marahas na bagyo ng iskandalo ay unti nang humupa. Ngunit ang pinsalang iniwan nito ay permanente. Ang pangalan ng mga De La Cruz ay naging isang babala, isang kuwentong ipinapasa tungkol sa pagkalimot sa pinagmulan. Ngunit sa maliit na sulok ng Laguna, kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong umaga ang sumisikat, at kasama nito ang isang bagong uri ng kapayapan. Ang dating balong ni Mang Tomas ay hindi na makilala. Sa tulong ng mga donasyon mula sa mga taong naantig sa kwento ni Rosario at sa paunang pondo mula sa kanyang huling habilin, ito ngayon ay isang maayos at matibay na bahay na gawa sa kahoy at semento. Mayroon itong maliit na beranda kung saan nakahilera ang mga upuang tumba at isang malawak na hardin na puno ng mga namumulaklak na halaman at mga tanim na gulay. Ngunit ang pinakamaking pagbabago ay ang idinugtong na istruktura sa tabi ng bahay, isang malinis at maliwanag na kusina na may mahabang mesang kainan. Sa itaas ng pinto nito ay may isang karatulang gawa sa kahoy kung saan nakaukit ang mga salitang Kusina ni Rosario. Tuwing umaga, ang lugar na ito ay nabubuhay. Ang amoy ng mainit na kape, sinangag, at bagong lutong tsamporado ay kumakalat sa hangin. Si Doña Rosario, nasuot ang isang malinis na apron, ang siyang reyna ng kusinang ito. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat galaw niya ay may kasamang layunin at saya. Kasama si Mang Tomas,
at ilang mga voluntaryo mula sa kanilang komunidad. Naghahanda sila ng libreng almusal at tanghalian para sa mga matatandang ulila at nangangailangan sa kanilang lugar. Tomas, pakilagyan pa ng gata itong ginataan, sabi ni Rosario. Ang kanyang boses ay masigla. At pakitawag na si Lolo, Berto, at Lola, Pasing. Pakalumamig pa ang kanilang pagkain. Napangiti si Mang Tomas, nang ngayon ay mas malusog at mas masigla na rin tingnan. Opo, Nay. Ang salitang Nay ay natural nang lumalabas sa kanyang bibig, hindi na lang dahil sa respeto, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Isang umaga, habang abala sila sa paghahanda, isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang gati. Isang babaeng may dalang malaking maleta ang bumaba. Pamilyar ang kanyang mukha. Dahan itong naglakad papasok. Ang mga mata ay naghahanap. Nang makita niya si Mang Tomas, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Itay, napatigil si Mang Tomas. Tinitiwan niya ang hawak na sandok. Tila uminto ang pag-ikot ng mundo. Marisol, anak. Iyon, ang kanyang anak na Oweo, si Maricel, na sa wakas ay umuwi na. Napanood niya ang video, ang iskandalo online. Nabasa niya ang mga artikulo kung saan nabanggit ang pangalan ng kanyang ama bilang tagapagligtas. Isang malaking sampal ng katotohanan ang gumising sa kanya. Natauhan siya sa sarili niyang pagkukulang. Nagkatakbuhan sila at nagyapusan sa gitna ng hadin, isang yakap na puno ng mga tao ng pangungulila, pagsisisi, at pag-asa. Patawarin mo ako, Tay. Patawarin mo ako, umiiyak na sabi ni Maricel. Shh, anak, ang mahalaga, narito ka na, sagot ni Mang Tomas, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mula sa kusina, tahimik na pinapanood ni Rosario ang tagpo. Hindi siya lumapit para manggulo. Ngumiti lang siya, isang ngiting puno ng unawa at kaligayahan para sa kaibigan. Dalawang pamilya na sinira ng abandona at distansya, ngayon ay sabay na naghihilom sa ilalim ng iisang bubong. Kinahaponan, habang nagpapahina si Rosario sa silya, isang sulat ang dumating para sa kanya, inihatid ng katero. Galing ito sa Maynila. Ang sulat, kamay sa sobre, ay pamilyar. Galing ito kay Angelica. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang sulat ay maikli lang at may mga bahid ng tuyong luha. Inay, walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa namin sa inyo. Sa paghahangad kong takasan ng kahirapan, ako pala ang naging pinakamahirap sa lahat. Mahirap sa kaluluwa. Sinubukan kong bisitahin kayo, pero hindi ko kaya. Masyado akong nahihiya. Hindi ko po hinihingi ang kapatawaran ninyo, dahil alam kong hindi ko ito karapat, dapat. Gusto ko lang pong malaman ninyo na sa lahat ng nawala sa akin, ang tindahan, ang pera, ang mga kaibigan, ang pinakamasakit na nawala, ay ang karapatan kong tawagin kayong inay. Sana po, balang araw, mapatawad ko ang sarili ko. Nagmamahal, kung tatanggapin pa, Angelica, tiniklop ni Rosario ang sulat at inilagay ito sa kanyang dibdib. Hindi siya sumagot sa sulat. Hindi na kailangan. Sa kanyang puso, may isang bagay na unti-unting lumambot. Hindi ito paglimot, kundi pagtanggap. Ang kapatawaran, naisip niya, ay hindi isang bagay na ibinibigay para sa taong nagkasala. Ito ay isang regalong ibinibigay sa sarili para makalaya sa bigat ng galit. Tumingin siya sa hardin,
kung saan si Mang Tomas at Maricel ay masayang uusap habang aani ng talong. Sa isang sulok ng haldin, may isang maliit na puno ng sampagitan na nagsisimula palang mamulaklak, ang paborito niyang bulaklak. Isang araw, habang tinuturuan niya ang isang grupo ng mga lola kung paano gumawa ng kanyang espesyal na kakanin, may isang batang lumapit sa kanya. "Lola Rosario," sabi ng bata, "ang sarap po ng puto ninyo. Pwede niyo po akong turuan?" Ngumiti si Rosario, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Kinulo niya ang dumok ng bata. "O naman, apo. Halika, umupo ka rito sa tabi ko." Habang magkatabi silang nagmamasa ng galapong, ang hangin ay napuno ng halakakan. Ang kusinang dati simbolo ng pag-abandona ay naging isang lugar ng pag-asa. Ang kakanin na dati simbolo ang tinanggihang pagmamahal ay naging simbolo na ngayon ng isang bagong komunidad. Sa wakas, natagpuan na ni Rosario ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang malaking mansyon sa Alabang o isang modernong penthouse sa siyudad. Ito ay isang simpleng kusina na puno ng tawanan, isang hardin na puno ng buhay, at isang puso na, sa kabila ng lahat ng sakit, ay natutong muling magbigay. Nawala man sa kanya ang 3 anak na isinilang niya, natagpuan naman niya ang daang anak na niyakap niya sa kanyang pagtanda. At sa kapayapaang iyon, nahanap niya ang kanyang tunay at walang hanggang mana.